May mga sakit na hindi kayang gamutin ng panahon. At ang pinakamasakit sa lahat ay ang hiya. Isang hiya na hindi mo maikukwento sa iba dahil ang nagbigay nito sa iyo ay ang sarili mong dugo at laman. Nagsimula ang lahat sa isang video call. Ang munting mukha ng aking 8 taong gulang na apo, si Enzo, ang bumungad sa screen ng aking tablet. Ang kislap sa kanyang mga mata, iyon na lang ang nagsisilbing ilaw sa napakatahimik kong bahay. "Lola, bakit po hindi na naman kayo pupunta sa Pasko?" Tanong niya. Ang inosenteng boses niya ay tila isang punyal na dahan-dahang itinarak sa puso ko. "Anong ibig mong sabihin, apo?" Sinubukan kong pasayahin ang aking boses, kahit na may yelong unti-unting bumabalot sa aking sikmura. Sinabi niya ang mga salitang nagpabagsak sa aking mundo. "Sabi po ni Daddy, busy daw po kayo, pero lahat po kami pupunta sa bahay namin. May listahan nga po si Mommy, nakalagay Pasko 2023, nakasulat po lahat ng pangalan namin doon. 5 taon, 5 sunod-sunod na taon ng mga dahilan, 5 Pasko na nag-iisa. At ngayon, nalaman ko sa aking munting apo na ang lahat pala ay planado. May listahan, at sa listahang iyon, wala ang pangalan ko." Bago pa ako makasagot, isang kamay ang biglang sumulpot at kinuha ang tablet mula kay Enzo. Ang perpektong mukha ng aking manugang, si Victoria, ang pumalit sa screen. "Naku, Elena, pasensya na po. Alam niyo naman ang mga bata," sabi niya. Ang ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa likuran niya, kitang-kita ko ang mga palamuting pamasko sa kanilang sala. Napakaganda, napakasaya. Isang perpektong larawan ng pamilya na hindi ako kasama. Ang tawag ay natapos. At ako, naiwang nakatitig sa blankong screen. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pinakamatinding hiya. Hindi dahil sa nalaman ng iba, kundi dahil naramdaman kong sa sarili kong pamilya, ako ay isang multo. Isang anino na ayaw nilang makita. Wala akong halaga. Ang mga anak na pinalaki ko, tila walang utang na loob. Sa loob ng 40 taon, ako ang nagsilbing ilaw ng tahanan. Mula nang mawala ang aking mahal na asawa, si Danilo, sinubukan kong panatilihing buo ang lahat. Ang bahay na ito, na puno ng alaala niya, ay naging isang museo ng kaligayahan na ako na lang ang bumibisita. Ibinuhos ko ang lahat para sa aking 3 anak, si Miguel, si Sofia at si David Jr. Tiniis ko ang pag-iisa para lang masigurong maayos ang kanilang kinabukasan. Ang ipon na iniwan ni Danilo, ginamit ko para sa kanilang pag-aaral, sa kanilang mga kasal, kahit sa paunang bayad para sa mga bahay nila. Wala akong itinira para sa sarili ko. O iyon ang akala nila. Ngunit habang sila'y umuunlad, ako naman ay tila unti-unting nabubura sa kanilang mga buhay. Ang mga pagbisita ay naging madalang. Ang mga tawag ay naging pilit. Ang mga pag-uusap ay laging tungkol sa kanilang mga tagumpay, kanilang mga problema. Walang nagtanong, "Ma, kamusta ka na?" Para sa kanila, ako ay isang larawan na nakasabit sa dingding. Isang obligasyon na kailangang alalahanin paminsan-minsan. Walang pakialam kung ako ba ay nalulungkot, kung ako ba ay nangangailangan. Hanggang sa dumating ang araw na nagpasya silang hindi na ako kailangan kahit sa mga larawan. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa kadiliman ng aking sala, may isang bagay sa loob ko na sumuko. Ngunit hindi ito pagsuko sa kalungkutan. Ito ay pagsuko sa pagiging biktima. Dahan-dahan kong binuksan ang aking laptop. Hindi isang real estate website, hindi pa. Binuksan ko ang aking online banking portal. At doon, nakita ko ang numerong magpapabago sa lahat, ang aking lihim na yaman. Ang aking asawang si Danilo ay isang matalinong tao. Bukod sa mga ari-ariang alam ng mga anak namin, mayroon siyang mga investment at isang secret account na inihanda niya para sa akin. Para sa ganitong mga pagkakataon. "Elena," sabi niya bago siya pumanaw, "ang perang ito ay ang iyong kalayaan. Gamitin mo ito kapag kailangan mo nang ipaglaban ang iyong sarili." 65 milyong piso. Oo, ganoon kalaki. Isang halaga na hindi nila sukat akalain na mayroon ako. Ang matandang babae na tinitingnan nila bilang isang kawawang retiradong guro na nabubuhay sa kakarampot na pensyon, siya pala ang may hawak ng alas. Ang phone na akala nila ay madali nilang isasantabi.
Siya pala ang magiging reyna sa larong ito. Ang kawawang lola na akala nila ay isang abo na lang. Siya pala ang may hawak ng apoy. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi ako masamang tao. Ngunit hindi na rin ako ang taong mananahimik na lang sa isang tabi. Ang gagawin ko ay para bawiin ang aking dangal. Gusto nila akong maging multo? Gusto nila akong kalimutan? Ngayon, bibigyan ko sila ng isang bagay na hinding-hindi nila malilimutan habang buhay. Ipapakita ko sa kanila na ang inang binaliwala nila ay may kakayahang tumayo sa sarili niyang mga paa. At bumili ng isang bundok kung gugustuhin niya. Hindi ko lamang babawiin ang aking Pasko. Babawiin ko ang aking pagkatao. At sa proseso, bibigyan ko sila ng isang leksyon na ikukuwento nila sa kanilang mga apo. Ang leksyon kung paano nila sinaktan at minaliit ang kanilang sariling ina. Ito ang simula ng aking kwento. Kung naranasan niyo na ring maramdamang tila bisita na lang sa sarili niyong pamamahay, kung kayo ay nakaramdam na ng paglimot mula sa mga taong pinakamamahal ninyo, paki-like at share ng video na ito at mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Kwentuhan niyo naman ako. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong mga boses, ang inyong mga kwento. Dahil sa labang ito, alam kong hindi ako nag-iisa. Pagkatapos ng tawag na iyon, ang katahimikan sa bahay ay tila naging isang mabigat na kumot na bumalot sa akin. Isang katahimikan na dati nagbibigay sa akin ng kapayapaan, ngunit ngayon ay sumisigaw ng aking pag-iisa. Bawat sulok ng bahay na ito na itinayo namin ng aking yumaong asawa, si Danilo, ay puno ng mga alaala. Sa loob ng 40 taon, dito namin pinalaki ang aming 3 anak. Dito umalingawngaw ang kanilang mga unang tawa, ang kanilang mga unang iyak. Dito kami nagdiwang ng hindi mabilang na Pasko, na puno ng amoy ng hamon at keso de bola at ng ingay ng masayang pamilya. Ngunit ngayon, ang bahay ay isa na lamang museo ng nakaraan, isang malaking espasyo na nagpapaalala sa akin kung gaano na ako nag-iisa. Naupo ako sa paboritong silya ni Danilo habang tanaw ko ang aming lumang family picture sa pader. Si Miguel, si Sofia, si David Jr., mga batang masaya sa aming piling. Ano ang nangyari? Saan ako nagkamali? Ibinigay ko ang lahat sa kanila. Ang aking oras, ang aking lakas, ang aking pagmamahal. Maging ang kinabukasan ko ay isinakripisyo ko para sa kanila. Ngunit tila kasabay ng paglisan ni Danilo, ay ang paglisan din ng halaga ko sa kanilang mga mata. 5 taon ng mga dahilan na kasing nipis ng papel. Ma, simple lang ang selebrasyon namin ngayon. Ma, may ubo ang mga bata, baka mahawa ka pa. Ma, biglaan ang plano, hindi ka na namin nasabihan. Paulit-ulit na mga salitang tila magagalang, ngunit sa kaibuturan, ay puno ng pagtataboy. At ako naman, bilang ina, ay laging sumusubok na umintindi. Pinipilit kong paniwalain ang sarili ko na abala lang sila, na mahal pa rin nila ako. Ngunit ang katotohanan na ibinunyag ng inosenteng tanong ng aking apo ay sumampal sa akin ng napakalakas. Hindi nila ako nakalimutan. Sadyang pinili nilang hindi ako isama. Sa sandaling iyon, may isang bagay sa loob ko na naputol. Isang tali na matagal ko nang pinanghahawakan. Ang tali ng pag-asa, ng pag-unawa, ng walang katapusang pasensya. Bigla itong bumigay. At sa pagkabigay nito, isang kakaibang kalinawan ang pumalit sa aking isipan. Tapos na ang pagiging biktima. Tapos na ang paghihintay sa imbitasyon na hindi darating. Kung ayaw nila akong maging parte ng kanilang mundo, gagawa ako ng sarili kong mundo. Tumayo ako at dahan-dahang naglakad papunta sa aming maliit na opisina. Binuksan ko ang aking luma ng laptop. Ang ugong nito ay ang tanging ingay sa buong kabahayan. Habang naglo-load ito, ang mga alaala ni Danilo ay muling bumalik. Naalala ko ang huling gabi bago siya pumanaw. Hawak niya ang aking kamay at may sinabi siyang hindi ko malilimutan. Elena, mahal ko, sabi niya. Pinalaki natin ang ating mga anak na maging matatag. Ngunit minsan, ang katatagan nila ay nagiging katigasan ng puso. Nag-iwan ako ng isang bagay para sa'yo. Isang bagay na para sa'yo lamang. Gamitin mo ito para protektahan ang iyong sarili. Gamitin mo ito para mahanap muli ang iyong kaligayahan. Sa loob ng 5 taon,
Hindi ko ginalaw ang lihim na iyon. Para sa akin, ito ay ang huling piraso ng aking asawa at natatakot akong gastusin ito. Ngunit ngayon, naintindihan ko na. Ang regalong iyon ay hindi para itago. Ito ay para gamitin. Nag-login ako sa online banking portal. Ang aking mga daliri ay bahagyang nanginginig habang tinatype ko ang password. At nang lumabas ang balanse sa screen, napahinto ang aking paghinga. 65 milyong piso. Sa isang iglap, ang bigat sa aking dibdib ay napalitan ng isang kakaibang gaan. Ito ang kalayaan. Ito ang kapangyarihan. Ito ang aking alas. Mabilis kong isinara ang banking window at binuksan ang isa pa. Nag-type ako ng isang salita. Tagaytay. Matagal ko nang pinapangarap na magkaroon ng isang maliit na bahay doon. Isang lugar kung saan malamig ang hangin, kung saan matatanaw ko ang bulkang Taal tuwing umaga habang nagkakape. Isang pangarap na palagi kong isinasantabi dahil hindi praktikal, sabi ng mga anak ko. Ma, mag-isa ka lang para saan pa? Ngunit ngayon, wala nang makakapigil sa akin. Hindi na ako naghahanap ng maliit na bahay. Naghahanap ako ng isang statement, isang simbolo, isang bagong simula. At nakita ko ito. Isang modernong bahay na may mga bintanang mula sahig hanggang kisame na nakatayo sa isang pribadong lote na napapaligiran ng mga puno. Ang presyo nito ay nakakagulat. Ngunit para sa akin, ang presyo ng aking kapayapaan at dangal ay hindi matatawaran. Sa sandaling iyon, ang pangarap ay naging isang plano. At ang plano ay malapit ng maging katotohanan. Ang mga sumunod na araw ay tila isang panaginip. Kumilos ako ng may bilis at determinasyon na kahit ako ay nagulat. Tumawag ako sa real estate agent, nag-schedule ng viewing, at kinabukasan, mag-isa akong nagmaneho papuntang Tagaytay. Ang ahente, isang batang babae na nagngangalang Diane, ay tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Kitang-kita ko ang pagdududa sa kanyang mga mata. Ma'am, malaking investment po ito, sabi niya ng may pag-iingat. Karaniwan po, mga mag-asawa o pamilya ang bumibili ng ganitong property. Ngumiti lang ako at sinabing, hindi ako karaniwan. Sa pagpasok ko pa lang sa bahay, naramdaman ko na. Ito na iyon. Ang matataas na kisame, ang malawak na espasyo, at ang tanawin. Ang perpektong tanawin ng Taal Lake mula sa bawat bintana. Para bang ang kalikasan mismo ang nagsasabing, "Welcome home, Elena." Habang nililibot namin ang bahay, ipinakita ni Diane ang mga modernong kagamitan, ang malaking kusina at ang mga kwartong sadyang ginawa para sa pahinga. Mayroon na rin po itong naka-install na security system, sabi niya. Top-of-the-line cameras, motion sensors, lahat po kompleto. Sa isip ko, perpekto. Kailangan ko ng proteksyon. Hindi lang mula sa mga masasamang loob, kundi pati na rin sa mga taong ayaw kong pumasok sa bago kong buhay. Pagkatapos ng tour, walang pag-aalinlangan kong sinabi, kukunin ko na. Nagulat si Diane. Hindi niya inaasahan iyon. Sinubukan pa niya akong kumbinsihin na pag-isipan muna, nakausapin ang aking pamilya. Ngumiti lang ako at sinabing, matagal ko na itong pinag-isipan, at ang pamilya ko ay walang kinalaman sa aking mga desisyon sa pera. Dahil sa aking kakayahang magbayad ng cash, naging napakabilis ng proseso. Sa loob lamang ng 2 linggo, hawak ko na ang titulo at ang mga susi ng aking bagong tahanan, ang aking bagong buhay. Sa unang araw ko sa Tagaytay, habang nagmamaneho ako sa paakyat na daan, nagsimulang umambon, ngunit hindi ito nakadagdag sa lungkot. Sa halip, para bang nililinis ng ulan ang lahat ng sakit at bighati ng nakaraan. Pumasok ako sa bahay. Walang laman, walang gamit. Tanging ang alingaw-ngaw lamang ng aking mga yapak. Ngunit hindi ito malungkot na katahimikan. Ito ay isang katahimikan na puno ng potensyal. Isang blankong canvas na ako mismo ang magpipinta. Ang una kong ginawa ay tumawag sa isang security company para i-activate ang mga camera at sensor. Gusto kong maging panatag. Pagkatapos, tinawagan ko ang nag-iisang taong mapagkakatiwalaan ko ng lubusan. Si Attorney Marcos, ang matalik na kaibigan at abogado ng yumaong kong asawa. Marcos, si Elena ito, sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig ng bahagya sa halo-halong kaba at tuwa.
May ginawa ako, hindi ko alam kung matapang o baliw na desisyon. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa video call ng aking apo, hanggang sa pagbili ko ng bahay. Sa simula, nabigla siya. Ngunit habang ako'y nagkukuwento, ang kanyang boses ay napuno ng paghanga at suporta. Elena, sa wakas, sabi niya, it's about damn time na gawin mo ang isang bagay para sa sarili mo. Pupunta ako diyan sa weekend. Tutulungan kitang ayusin ang lahat ng papeles. Pagkatapos ng tawag, tumayo ako sa harap ng malaking bintana, pinagmamasdan ang unti-unting pagtila ng ulan at ang paglabas ng bahagya ng araw. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman kong mayroon akong Pasko na aasahan, isang Pasko na sa akin lamang. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng mga bagong gamit na dumarating, may kumatok sa aking pinto. Nag-alangan akong buksan, ngunit nakita ko sa monitor ng security camera ang isang lalaking nakauniporme ng pulis, may dalang isang bayong. Magandang umaga po, sabi niya sa intercom. Ako po si Sergeant Reyes, kapitbahay niyo lang po sa baba. Welcome po sa Tagaytay. Ang kanyang ngiti ay totoo at hindi pilit. Pinapasok ko siya. Siya pala ay isang retiradong pulis na dito na piniling manirahan. Nagdala siya ng bagong lutong pandesal, lokal na kape at isang bote ng tapuay. Mountain Essentials, biro niya. Nagkwentuhan kami. Nalaman niyang mag-isa lang ako at walang paghuhusga sa kanyang mga mata. Bago siya umalis, iniwan niya ang kanyang numero. Ma'am Elena, kung may kailangan po kayo, kahit ano, tawagan niyo lang ako. Dito sa bundok, nagtutulungan ang mga kapitbahay. Sa pag-alis ni Sergeant Reyes, naramdaman ko ang isang kapanatagan na matagal ko nang hindi naramdaman. Dito, sa bago kong mundo, hindi ako nag-iisa. May mga bagong kaibigan, may mga bagong koneksyon. Ang bahay na ito ay hindi lang pala isang kanlungan. Isa rin itong tulay patungo sa isang bagong komunidad, isang bagong buhay na ako mismo ang humuhubog. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong handa na ako sa anumang darating. Kahit pa ito ay ang aking pamilya. Ang kapayapaan sa aking bagong tahanan ay hindi nagtagal. Makalipas ang halos 2 linggo ng pag-aayos at pagdedekorasyon, kung saan bawat unan at bawat kurtina ay pinili ko ayon sa sarili kong panlasa, tumunog ang aking telepono. Nakarehistro ang pangalan ng panganay kong anak, si Miguel. Ito ang unang pagkakataon na tumawag ang sinuman sa kanila mula nang ako'y lumipat. Huminga ako ng malalim bago sagutin. Ma! Sabi niya, ang boses niya ay may halong inis na pilit tinatago. Nasaan ka ba? Ilang beses na kitang tinatawagan sa landline sa bahay. Ang tono niya ay hindi nag-aalala. Ito ay tono ng isang taong naabala. Hello Miguel, nasa bahay lang ako, sagot ko ng mahinahon. Hindi. Wala ka doon. Dumaan ako kahapon, madilim ang bahay. Wala rin ang kotse mo. Doon ko naramdaman ang unang pagtusok ng kaba. So, chine-check niya pala ako. Hindi dahil sa pag-aalala, kundi marahil para masigurong mag-isa nga ako sa Pasko. Para mabawasan ang kanilang konsensya. Lumipat na ako, sabi ko. Isang simpleng pangungusap na nagdulot ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Lumipat? Ulit niya, tila hindi makapaniwala. Saan? Bakit hindi mo sinabi? Kailangan ko ba ng permiso? Ang mga salita ay lumabas sa bibig ko nang mas matalas kaysa sa aking inaasahan. Ang sama ng loob na kinimkim ko ng 5 taon ay nagsisimula ng kumawala. Mabilis siyang umatras. Hindi naman sa ganoon ma, nabigla lang ako. Saan ka lumipat? Sa isang senior community ba? Ang kanyang hinala ay isang insulto. Hindi Miguel, bumili ako ng bahay sa Tagaytay. Muli, katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, naririnig ko ang tila pag-ikot ng mga ingranahe sa kanyang utak. Ano? Paano? Paano mo naman nabili yon? Ang pensyon mo, ang ama ninyo, at ako ay laging naging marunong sa pera, sagot ko, sadyang malabo. Ayokong ibigay ang lahat ng detalye. Hayaan mo siyang mag-isip. Narinig ko siyang bumulong, tila kinakalkula ang lahat. Ang maintenance, ang layo, ang pag-iisa. Ma, delikado yan. Napaka-komportable ko dito, salamat. Ngayon, may kailangan ka ba kaya ka tumawag? Tanong ko,
Ibinabalik ang usapan sa tunay na dahilan. Nag-atubili siya. Oo, tungkol sa Pasko. Nagpa-finalize na kasi kami ng plano. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanilang mga plano, kung paano sila magsasama-sama, kung paano sila magbabakasyon sa isang lugar na may snow para sa mga bata. Perpektong pagkakataon para imbitahan ako. Ngunit hindi. Ang imbitasyon ay hindi dumating. So, okay ka lang ba mag-isa sa Pasko? Tanong niya sa huli. May sarili akong plano para sa Pasko, isang bagay na espesyal, sabi ko, at tinapos ang tawag. Ngunit ang pag-uusap na iyon ay nag-iwan sa akin ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Para itong isang reconnaissance mission, isang pag-alam sa sitwasyon. At kinumpirma ang hinala ko kinabukasan. Tanghali. Nakatanggap ako ng alerto mula sa aking security system, isang sasakyan ang papalapit. Mula sa bintana ng kusina, nakita ko ang mamahaling SUV ni Miguel na dahan-dahang gumagapang paakyat sa aking driveway. Huminto ito sa tapat ng bahay, lumabas si Miguel at ang kanyang mukha ay puno ng pagkamangha at hindi paniniwala. Itinaas niya ang kanyang telepono, kumuha ng ilang litrato ng harapan ng bahay at pagkatapos, sumakay muli sa kanyang sasakyan at umalis. Hindi man lang siya kumatok, hindi man lang siya nag-doorbell. Para akong isang hayop sa zoo na kanyang inoobserbahan mula sa malayo. Agad kong tinawagan si Attorney Marcos. Ikinuwento ko ang nangyari. Nakakabahala yan, Elena, sabi niya. Paano niya nalaman ang address mo? Isang tanong na hindi ko masagot. Ang kaba ay lumaki at naging takot. Sa gabing iyon, 2 beses kong sinigurado na nakalock ang lahat ng pinto at bintana. Kinabukasan, nagsimula ang sunod-sunod na text mula sa lahat ng aking 3 anak. Si Miguel, Ma, kailangan nating pag-usapan ang bahay na, yan, tawagan mo ako. Si Sofia, saan ka kumuha ng pera para sa isang vacation home? Dapat pag-usapan ito ng pamilya? Si David Jr., sigurado ka ba sa desisyon mo sa edad mo? Mukhang delikado mag-isa dyan. Hindi ako sumagot sa kanila. Sa halip, nagmaneho ako papunta sa bayan para mamili ng mga huling kailangan para sa Pasko. Nagpasya akong magdaos ng isang maliit na Noche Buena. Para sa akin, kay Attorney Marcos at kay Sergeant Reyes na nabanggit na wala siyang kasama sa Pasko. Pag-uwi ko ng hapong iyon, dala-dala ang mga pinamili. May naramdaman akong kakaiba. Walang alerto sa security system, pero may maliit na bagay na wala sa lugar. Isang unan sa bench sa pasukan ay bahagyang nakausli. Binaba ko ang aking mga dala at agad kong binuksan ang security app sa aking telepono. Nag-review ako ng footage mula sa mga nakaraang oras. At doon ko nakita. 2:00 ng hapon. Ang sasakyan ng aking anak na si Sofia ay pumasok sa driveway. Bumaba siya, kasama ang asawa niyang si David Jr., maingat silang tumingin sa paligid, tila mga magnanakaw sa sariling bakuran ng kanilang ina. Pagkatapos, dumukot si Sofia sa kanyang bag at may inilabas siyang susi. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng napakabilis habang pinapanood ko silang buksan ang pinto at pumasok sa aking tahanan. Sa aking tahanan, ang mga kamera sa loob ay nakuha ang lahat, ang kanilang paglalakad sa bawat silid, ang pagbubukas nila ng mga aparador, ang pagsilip nila sa mga gamit, malinaw na narinig ng mga mikropono ang kanilang mga bulungan. Grabe, siguro mga 1,000,000 to, sabi ni Sofia, habang hinihimas ang bago kong kitchen countertop. Sa isip ko, mali ka anak, mas mahal pa dyan. Saan kaya niya kinuha ang ganitong pera? Sagot ni David Jr. habang walang paalam na kumukuha ng tubig sa aking ref. Siguradong may mga investment si tatay na hindi natin alam. Tingnan mo ang view, ang ganda ng lokasyon. Isipin mo ang mga family gathering na pwede nating gawin dito. At doon sinabi ni Sofia ang mga salitang nagpakulo sa aking dugo. May plano na si Miguel. Aakyat tayong lahat dito sa Pasko. So sorpresahin daw natin siya. Isang sorpresang sila ang nagplano. Sa aking bahay, nang wala ang aking pahintulot, ang aking mga kamay ay nanginginig. Bago sila umalis, may inilagay si Sofia sa ibabaw ng counter sa kusina. Isang ekstrang susi. Itinuro pa niya ito kay David Jr. na tila sinasabing para may access ang lahat. Sinigurado nilang ilak muli ang pinto.
Kung hindi ko tiningnan ang footage, hindi ko malalaman na nilapastangan nila ang aking tahanan. Sa gitna ng galit at takot, 2 tao ang agad kong tinawagan. Si Attorney Marcos at si Sergeant Reyes. Sa loob ng kalahating oras, pareho silang dumating sa aking bahay. Si Sergeant Reyes ay nakauniporme pa, galing sa isang naunang shift. May susi sila, sabi ko. Ang boses ko ay mas matatag kaysa sa aking inaasahan, habang ipinapakita ko sa kanila ang nakakakilabot na footage sa aking tablet. Si Attorney Marcos na may kunot sa noo ay nagsalita ng may bigat. Ang tanging paraan para magkaroon sila ng susi ay kung may nagbigay mula sa real estate transaction. At iyon ay hindi etikal at posibleng ilegal. Si Sergeant Reyes naman ay pinanood ang video ng may propesyonal na mata. Ito ay malinaw na trespassing, kumpirma niya. Ang pagkakaroon ng susi ay hindi nagbibigay ng legal na permiso para pumasok sa bahay ng iba nang walang pahintulot. Huminga ako ng malalim. Plano nilang pumunta dito sa Pasko. Lahat sila, sabi ni Miguel. Sosorpresahin daw nila ako. Gusto mo bang palitan natin ang mga kandado? Praktikal na tanong ni Sergeant Reyes. Gusto kong matuto sila, sagot ko. Ang matagal ng kinimkim na sakit ay nagiging matuwid na galit. Gusto kong harapin nila ang kahihinatnan ng kanilang mga ginawa kahit isang beses lang. Nagkatinginan ng 2 lalaki. Ano ang nasa isip mo, Elena? Maingat na tanong ni Marcos. Gusto kong maging handa kapag dumating sila. Sabi ko, ang aking determinasyon ay tumitibay sa bawat salita. Ayokong mabigla. Ayokong maging emosyonal. Ayokong maging mahina. Gusto ko silang harapin mula sa isang posisyon ng kapangyarihan. Tumango si Sergeant Reyes na may bahagyang ngiti ng pag-apruba. Ang elemento ng sorpresa ay dapat nasa iyo, hindi sa kanila. Eksakto. Ang mga sumunod na araw ay naging abala sa paghahanda. Hindi paghahanda para sa isang masayang salusalo, kundi paghahanda para sa isang pagtutuos. Una, tinawagan ko ang real estate agent na si Diane. Nalaman namin na si Miguel ay tumawag sa kanilang opisina, nagsinungaling na ako raw ay may mobility issues. At inutusan siya na kunin ang susi para sa mga delivery. Ang kalkuladong panlilinlang na ito ay nagpasikip sa aking dibdib. Isang bagitong assistant ang naniwala at nagbigay ng susi. Kinaumagahan, isang locksmith ang dumating at pinalitan ang lahat ng kandado sa aking bahay. Tinulungan din ako ni Sergeant Reyes na i-upgrade ang security system. Si Attorney Marcos naman ay naghanda ng isang formal na notice of trespass, handa kung sakaling kailanganin. Sigurado ka ba dito, Elena? Tanong niya. Kapag nagtakda ka ng ganitong legal na hangganan, mahirap nang bumalik sa dati. Tumingin ako sa labas, sa mga bundok na naging aking santuwaryo. Hindi ko ito ginagawa para parusahan sila, Marcos. Ginagawa ko ito para magtakda ng malinaw na hangganan. Matagal na panahon na nila akong tinatrato bilang isang aksesorya sa kanilang buhay. Ngayon, matatapos na yon. Para makumpleto ang plano, kailangan kong malaman ang eksaktong detalye. Kinabukasan, tinawagan ko ang aking apo, si Enzo, gamit ang dahilan na tatanungin ko kung ano ang gusto niya para sa Pasko. Pupunta po kami dyan, Lola! Masayang bulalas niya. Sabi ni Daddy, sa bago niyo raw pong bahay kami magpapasko. Surprise daw po, pero alam ko na. Talaga, apo? Kailan daw kayo pupunta? Tanong ko, pinapanatiling magaan ang tono. Sa Noche Buena po, dadalhin po namin lahat ng regalo at doon kami matutulog ng 3 araw. Sabi ni Mommy, marami daw pong kwarto sa bahay niyo para sa aming lahat. Sa bawat salita ng aking apo, isang bagong patong ng sakit at galit ang nadadagdag. Hindi lang sila bibisita. Aangkinin nila ang aking tahanan. Sila na ang nagplano kung saan ilalagay ang kanilang Christmas tree. Sila na ang namili ng mga kwarto. Lahat ng walang isang tanong man lang sa akin. Dumating ang Disyembre 24, araw ng Noche Buena. Ang bahay ay inihanda ko, ngunit hindi para sa kanila. Nagdekorasyon ako ng may simpleng kagandahan. Mga puting ilaw, mga garland na pino. Ang hapagkainan ay inayos ko para sa 3 tao lamang. Ako, si Attorney Marcos at si Sergeant Reyes. Isang malinaw na mensahe. Ito ang aking tahanan, inayos para sa aking kasiyahan.
Hindi ito isang hotel na naghihintay sa kanilang pagdating. Bandang hapon, dumating na sila. Si Attorney Marcos ay nakaupo ng tahimik sa sala. Si Sergeant Reyes, sa kanyang buong uniforme, ay nakatayo malapit sa kusina, kitang-kita mula sa pasukan. Ako naman ay nakasuot ng isang eleganteng pulang bestida, handa. 3:30, tumunog ang alerto. 3 sasakyan, ang SUV ni Miguel, ang crossover ni Sofia, at ang sports car ni David Jr. Lahat sila, 10 tao, kasama ang mga apo ko. Bumababa sila, bitbit ang kanilang mga maleta at mga nakabalot na regalo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kasabikan para sa sorpresa. Si Sofia, hawak ang susi na ninakaw nila, ang unang lumapit sa pinto. Sinubukan niyang ipasok ito. Una, bigo. Pangalawa, bigo. Ang pagkalito ay gumuhit sa kanyang mukha. Sa huli, pinindot niya ang doorbell. Ang tunog ng doorbell ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Huminga ako ng malalim, pinakinis ang aking bestida at dahan-dahang naglakad papunta sa pinto. Binuksan ko ito. Surprise! Sabay-sabay nilang sigaw, ang kanilang mga pekeng ngiti ay unti-unting naglaho nang makita nila ako. Kalmado, nakabihis, at higit sa lahat, hindi nagulat. Sa likuran ko, ang anino ng isang pulis ay malinaw na nakatayo. Ang laro ay nagsimula na. "Hello!" sabi ko. Ang boses ko ay kalmado at pantay. Isang kapayapaan na tila nagmumula sa isang bagyong malapit ng mamuo. Hindi ako gumalaw mula sa pagkakatayo ko sa pintuan. Hindi ko sila pinapasok. Ang salitang surprise ay nanatiling nakabitin sa malamig na hangin ng Tagaytay. Ang kanilang mga ngiti, dahan-dahang nawala na parang mga kandilang hinipan ng malakas na hangin. Napalitan ito ng pagkalito, pagtataka at bahagyang inis. Si Miguel, na laging sanay na siya ang may kontrol sa lahat ng sitwasyon, ang unang nakabawi. Inayos niya ang kanyang mamahaling jacket at ngumiti, isang ngiting pang salesman. "Maligayang Pasko, Ma. Naisip naming sorpresahin ka, isang family holiday dito sa bago mong bahay." Itinuro niya ang buong grupo na nasa likuran niya. "Lahat kami nandito." "Oo nga, nakikita ko," sagot ko. Ang aking mga mata ay tinitingnan sila isa-isa. Ang aking mga anak, ang kanilang mga asawa at ang aking mga apo na ngayon ay naguguluhan na sa nangyayari. Napakabuti ninyo at kayo pa ang nagpasya kung paano ko dapat ipagdiwang ang Pasko sa sarili kong bahay. Isang hindi komportabling katahimikan ang bumalot sa amin. Naramdaman na nila, may mali. Hindi ito ang inaasahan nilang eksena. Hindi ito ang lola na iiyak sa tuwa dahil sa wakas ay naalala na siya. "Ma," sabi ni Sofia na may pilit na tawa, "ang lamig dito sa labas. Pwede na ba kaming pumasok?" "Depende," sagot ko ng mahinahon. Ang bawat salita ay binitawan ko ng may bigat at kahulugan. "Mayroon ba sa inyo ang nag-isip na tumawag muna? Para magtanong kung pwede ba akong tumanggap ng 10 bisita para sa Pasko? Or kung mayroon ba akong sariling plano?" Si David Jr. naman, ang bunso, ang sumubok ng kanyang malambing na tono na palagi niyang ginagamit kapag akala niya ay nagtatampo lang ako. "Ma naman, gusto ka lang naming sorpresahin. Lagi mong sinasabi na gusto mong makita ang mga apo mo." "Ang sorpresang pagbisita, David, ay ang pagdaan para magkape," sabi ko. Ang aking boses ay nagsimula ng magkaroon ng talim. Hindi ang pagdating na may dalang maleta para sa 3 araw na panunuluyan nang walang paanyaya. Doon na nagbago ang anyo ng mukha ni Miguel. Ang pagkukunwari ay nawala at lumabas ang kanyang tunay na inis. "Ma, nagiging ridiculous ka na. Pasko ngayon, dapat magkakasama ang pamilya." "Sang-ayon ako," sabi ko, tumango ng dahan-dahan. "Kaya nga nakapagtataka na ito ang unang Pasko sa loob ng 5 taon na gusto ninyong makasama ako. At nagkataon pa na nangyari ito pagkatapos kong makabili ng isang magandang bahay sa bundok." Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Binasag lamang ito ng inosenteng boses ng aking apo, si Enzo. "Daddy, sabi niyo po magiging masaya si Lola na makita tayo." Ang boses niya ay tila isang kutsilyo sa aking dibdib. Muntik na akong bumigay. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Hindi ito tungkol sa pagpaparusa sa mga bata.
Ito ay tungkol sa pagtatakda ng hangganan sa kanilang mga magulang na matagal nang walang respeto. Lagi akong masaya na makita ka, Enzo, sabi ko ng malumanay, tinitingnan siya ng may pagmamahal. Pero ngayon, kailangan ko munang kausapin ang mga magulang mo tungkol sa mga bagay na pangmatanda. Sa wakas, gumilid ako para bigyan sila ng daan. Sige, pumasok kayo para hindi kayo ginawin at pag-usapan natin ito. Pumasok sila sa foyer at doon ang kanilang mga mata ay nanlaki. Agad nilang napansin si Sergeant Reyes sa kanyang buong uniforme ng pulis na tahimik na nakamasid mula sa may pintuan ng kusina. Natigilan si Miguel. "Ma, bakit may pulis sa bahay mo?" "Siya si Sergeant James Reyes," pakilala ko, habang isinasara ang pinto sa likuran nila. "Nandito siya dahil mayroon akong mga alalahanin tungkol sa hindi autorisadong pagpasok sa aking pamamahay." "Hindi autorisadong pagpasok?" Ang boses ni Sofia ay tumaas sa pagkalito. "Anong sinasabi mo?" Mula sa sala, isang pamilyar na boses ang narinig nila. Lumabas si Attorney Marcos, nakatayo ng may autoridad. "Ako si Attorney Marcos Winters," pakilala niya. "Ang abogado ni Mrs. Elena Reynolds." Abogado. Ang salitang iyon ay tila isang bombang sumabog sa gitna nila. Namula ang mukha ni Miguel. "Ma, anong kalokohan ito?" Itinuro ko ang mga sofa sa sala. "Maupo kayo. Mayroon tayong kailangang pag-usapan bago natin malaman kung itutuloy pa ba natin itong sorpresa ninyo." Pilit silang sumunod, nagpapalitan ng mga tingin na puno ng alarma at pagtataka. Umupo sila sa magagarang sofa kaharap ang fireplace. Ako, nanatiling nakatayo, isang sinadyang pagpapakita na sa bahay na ito, ako ang may kapangyarihan. 2 araw na ang nakalipas, simula ko, ang aking boses ay matatag at hindi nanginginig. Si Sofia at si David Jr. ay pumasok sa bahay na ito nang wala ang aking kaalaman o pahintulot, gamit ang isang susi na nakuha ni Miguel sa pamamagitan ng panlilinlang. "Kalokohan yan!" Agad na protesta ni David Jr. "Tinitingnan lang namin ang lugar," sabad ni Sofia, sinisiko ang asawa. "Na-excite lang kami para sa bago mong bahay, ma." "Na-excite? Kaya hindi man lang kayo tumawag? O kumatok? O naghintay ng imbitasyon?" Itinuro ko ang malaking TV screen sa pader. Si Sergeant Reyes ay may hawak na remote. "Siguro ito ang magpapaalala sa inyo." Ang screen ay biglang umilaw. At doon, lumabas ang malinaw na footage mula sa security camera. Si Sofia at David Jr. palihim na lumalapit sa pinto, tumitingin sa paligid bago gamitin ang susi. Ang kanilang mga boses na nakuha ng mikropono ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Ang kanilang mga komento tungkol sa halaga ng bahay, ang pag-aangkin sa mga kwarto, ang kanilang pagtawa, at ang pinakamasakit sa lahat, ang boses ni Sofia na nagsasabing, "May plano na si Miguel. Aakyat tayong lahat dito sa Pasko. So, sorpresahin daw natin siya." Pinahinto ko ang video. Tiningnan ko ang kanilang mga reaksyon. Si Sofia ay namutla na parang papel. Si David Jr. ay nakatungo, nakatingin sa kanyang mga sapatos. Si Miguel ay tila tinamaan ng kidlat, marahil ay napagtanto na idiniin siya ng kanyang mga kapatid. Iyan ay invasion of privacy," sabi ni Sofia, ang boses niya ay garalgal. "Hindi mo pwedeng i-record ang mga tao nang hindi nila alam." Sa katunayan, si Sergeant Reyes ang nagsalita sa unang pagkakataon. Ang kanyang opisyal na tono ay nagbigay ng bigat sa buong silid. Ang mga may-ari ng bahay ay may legal na karapatang magpanatili ng security system sa kanilang ari-arian, kasama na ang video surveillance. Ang wala silang karapatan ay ang pumasok sa bahay ng iba nang walang pahintulot. Na sa ilalim ng batas ay criminal trespass. Ang katotohanan ay isinampal sa kanila. Ang kanilang mundo ng pagkukunwari ay gumuho sa isang iglap. "May susi kami," protesta ni David Jr. na tila iyon ang magliligtas sa kanila. Isang susi na nakuha sa pamamagitan ng kasinungalingan. Malumanay na kontra ni Attorney Marcos. Si Hinong Miguel Reynolds ay tumawag sa opisina ng real estate, sinasabing si Mrs. Reynolds ay may mobility issues at nangangailangan ng tulong.
isang ganap na kasinungalingan para makakuha ng hindi autorisadong access sa kanyang ari-arian. Lahat ng mga mata ay napunta kay Miguel. Ang kanyang pagiging kalmado bilang isang salesman ay ganap ng naglaho. Sinusubukan ko lang tumulong, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina at walang lakas. Gusto lang naming makita ang lugar bago magpasko. Sana'y nagtanong ka, sabi ko. Ang mga salita ay simple, ngunit puno ng bigat ng 5 taong sakit. Sana'y tumawag ka at sinabing, Ma, gusto naming makita ang bago mong bahay. Pwede ba kaming bumisita? Sa halip, pinili ninyo ang panlilinlang, ang panghihimasok at ang kapangahasan. Si Victoria, ang asawa ni Miguel, na kanina pa tahimik, ay hindi na nakatiis. Panghihimasok, pamilya tayo. Ang pamilya ay hindi nangangailangan ng formal na imbitasyon. Talaga? Sagot ko. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Dahil sa pagkakaalam ko, sa loob ng 5 taon, kailangan ko ng imbitasyon sa mga selebrasyon ninyo sa Pasko. Isang imbitasyon na hindi kailanman dumating. 5 taon ng simple lang ang handaan namin ngayon. 5 taon nang may iba kaming plano. 5 taon na nakikita ko lang ang mga apo ko kapag kumbinyente para sa inyo. Isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa silid. Ang aking panganay na apo, si Liana, na 15 taong gulang na at naiintindihan na ang lahat, ay tumingin sa kanyang mga magulang at pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at dahan-dahang pagkaunawa. Hindi niyo po iniimbitahan si Lola sa Pasko? Tanong niya sa kanyang ina, si Sofia. Ang kanyang boses ay malinaw at walang takot. Kahit isang beses po sa loob ng 5 taon? Hindi nakasagot agad si Sofia. Tila siya na-suffocate sa tanong ng sariling anak. It's complicated, anak. Sa totoo lang, napakasimple. Sabi ko, itinatama siya. Naging abala ako para sa inyo nang mawala ang inyong ama. Masyadong maraming effort, masyadong luma, masyadong hindi kailangan, hanggang sa nagkaroon ako ng isang bagay na kanais-nais. Itong bahay. At bigla, karapat-dapat na pala akong isama sa Pasko ng pamilya. Hindi yan totoo, ma, protesta ni Miguel, ngunit ang kanyang boses ay walang kapanipaniwala. Hindi ba? Kung ganoon, ipaliwanag mo kung bakit sinabi mo kay Enzo na busy ako ngayong Pasko, gayong hindi mo man lang ako tinanong kung ano ang plano ko. Ipaliwanag mo kung bakit naramdaman ninyong may karapatan kayong pumasok sa aking bahay nang walang pahintulot. Ipaliwanag mo kung bakit kayo nagdala ng mga maleta para sa 3 araw na panunuluyan nang hindi man lang isinaalang-alang kung gusto ko ba ng 10 hindi inaasahang bisita. Walang sino man sa kanila ang makasagot. Ang bawat salita ko ay isang patunay sa kanilang mga kasalanan at wala silang maidepensa. Nakaupo lang sila, talunan, sa gitna ng magarang sala na pinangarap nilang angkinin. Si David Jr., na tila natatakot na, ang unang nagsalita. Kami ba? Kakasuhan ba kami? Depende sa inyo, sagot ko. Wala akong pagnanais na idemanda ang sarili kong mga anak. Ang gusto ko ay pagkilala, respeto, at isang tunay na koneksyon. Ayokong tratuhin bilang isang taong maaalala lang kapag may kailangan o isang abala. Doon lumapit si Attorney Marcos, may hawak na isang dokumento. Si Mrs. Reynolds ay naghanda ng isang simpleng kasunduan ng pag-unawa, paliwanag niya. Kinikilala nito ang hindi autorisadong pagpasok. Nagtatakda ito ng malinaw na mga inaasahan tungkol sa mga pagbisita sa hinaharap, na nangangailangan ng malinaw na paanyaya. At nagbabalangkas ito ng isang landas pasulong para sa muling pagbuo ng mga relasyon ng pamilya batay sa respeto sa isa't isa. Gusto mong papirmahin kami ng kontrata para bisitahin ang sarili naming ina? Hindi makapaniwalang tanong ni Sofia. Hindi, pagtatama ko. Gusto kong kilalanin ninyo na ako ay isang tao na may sariling pag-iisip, may mga hangganan at may damdamin. Hindi isang bagay na gagamitin kapag kumbinyente at babaliwalain kapag hindi. Ang dokumentong iyan ay isang pormal na pagkilala lamang sa katotohanan iyon. Ang katahimikan na sumunod ay binasag ng isang hindi inaasahang boses. Si Liana, ang aking apo,
Tumayo siya mula sa kanyang pagkakaupo sa tabi ng kanyang ina. "Ako po, pipirma ako," sabi niya nang may diin. Mas higit pa po ang deserve ni Lola kaysa sa kung paano natin siya tinrato. Ang simpleng pahayag mula sa isang 15 taong gulang na dalagita ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa tensyon. Tumingin si Sofia sa kanyang anak nang may pagkabigla. At pagkatapos, dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Tila ngayon lang niya ako tunay na nakita. Sa loob ng maraming taon. "Ma," simula niya, ang kanyang maingat na itinayong pader ay nagsimulang gumuho. "Hindi namin sinasadya na maramdaman mo na hindi ka kasama. Ang intensyon ay hindi kasing halaga ng aksyon," sagot ko, "hindi sa masakit na paraan, kundi sa isang paraan na puno ng katotohanan. Sa loob ng 5 taon, ang mga aksyon ninyo ay malinaw na nagsasabi kung saan ako nakalugar sa inyong mga buhay." Si Miguel, na laging praktikal, ay tinimbang ang sitwasyon. "So, ano ang mangyayari sa amin ngayon? Aalis na lang ba kami? Sa Noche Buena?" Tiningnan ko silang lahat, ang aking mga anak, ang kanilang mga asawa, ang aking mga apo na mga inosenteng biktima sa gulo ng mga matatanda, ang aking hapagkainan na nakahanda para sa 3, at ang mga plano ko para sa isang tahimik at marangal na Pasko. Iyan, sabi ko sa wakas, ay nakasalalay sa kung ano ang susunod na mangyayari. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang lagitik ng apoy sa fireplace at ang malabong tunog ng mga mas batang apo ko na nasa kusina, na walang kamalay-malay sa dramang nagaganap sa sala. Nanatili akong nakatayo, pinagmamasdan ng aking 3 anak habang pinoproseso nila ang lahat. Nahuli sa kanilang panlilinlang, hinarap ng ebidensya, at sa wakas ay kinailangan nilang panagutan ang kanilang mga pagkukulang. Si Miguel, gamit ang kanyang likas na talino sa negosyo para sa damage control, ang unang bumasag sa katahimikan. "Ma, malinaw na. Nagkamali kami ng malaki," simula niya, ang kanyang tono ay sumusuyo. "Dapat tumawag muna kami, at ang sitwasyon sa susi, iyon ay hindi nararapat. Hindi nararapat." Inulit ko ang salitang iyon sa aking isipan. Ang pagpasok sa aking bahay at ang planong angkinin ito para sa inyong sariling kapakanan ay higit pa sa hindi nararapat. "Miguel," sabi ko, hinahayaan ang bawat salita na bumaon. Si Sofia ay tahimik na nagpunas ng kanyang mga mata. Ang kanyang maingat na inilagay na makeup ay nagsisimula ng kumalat. "Hindi namin inisip na pagpasok iyon," sabi niya ng mahina. "Sa isip namin, matutuwa ka na makita kaming lahat." Nang hindi man lang ako tinatanong, dugtong ko. Nang hindi isinasaalang-alang na baka may sarili na akong plano pagkatapos ng 5 taong malungkot na Kapaskuhan. Si Lily, ang aking panganay na apo, ay biglang tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. "Gusto kong malaman kung bakit hindi natin binibisita si Lola tuwing Pasko," sabi niya, tinitingnan ng diretso ang kanyang ina. "Lagi niyong sinasabi na mas gusto niya ang tahimik na Pasko, na ayaw niyang magbayahe." Napapiksi si Sofia. "Lily, please. Hindi ito ang oras para diyan." "Ito mismo ang tamang oras," kontra ko. Karapatan ni Lily na malaman ang totoo. Lahat ng mga apo ko. Humarap ako sa aking apo, ang puso ko ay kumikirot sa kung gaano na siya kalaki sa mga sandaling sulyap na ipinagkakait sa akin. Hindi ko kailanman sinabi na mas gusto ko ang tahimik na Pasko, Lily. Sa katunayan, bawat Disyembre sa loob ng 5 taon, tumatawag ako para magtanong tungkol sa mga plano. Ang katotohanan ay lumabas na. Ang mga kasinungalingang ginamit nila para pagtakpan ang kanilang pagpapabaya ay isa-isang nabubunyag sa harap ng kanilang mga anak. "Sige ma," sabi ni Miguel, na tila sumusuko na. "Hayaan mo kaming mag-usap sandali, bilang magkakapatid." Tumango ako at itinuro ang aking maliit na opisina. "Sige, mag-usap kayo." Habang sila ay nasa loob ng opisina, inilipat ko ang aking atensyon sa aking mga apo. Tinanong ko sila tungkol sa kanilang pag-aaral, sa kanilang mga kaibigan. Sinubukan kong punan ang mga taon ng pagkawalay sa loob ng ilang minuto. Si Sergeant Reyes ay maingat na lumabas para bigyan kami ng privacy, habang si Attorney Marcos ay nagpunta sa kusina para magtimpla ng kape. Pagkalipas ng 15 minuto, lumabas ang aking 3 anak.
May nagbago sa kanilang kilos. Ang dating depensibong postura ay napalitan ng isang bagong kahinahunan. Nag-usap na kami, sabi ni Miguel, na nagsisilbing tagapagsalita. At, may utang kaming paumanhin sa iyo, ma. Isang tunay na paumanhin. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos, mamatay ni Papa. Naging mas madali para sa amin na buuin ang aming mga Pasko sa paligid ng aming mga anak at mga kaibigan, kaysa harapin ang kalungkutan na wala ka. Sinabi namin sa aming mga sarili na okay ka lang, na naiintindihan mo. Si Sofia ay lumapit. Ang luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang totoo, ayokong harapin ang Pasko na wala si Papa. Ang pagpunta dito noon ay nagpapaalala sa akin na wala na siya, at mas madali na lang na lumayo. Hindi ko naisip kung gaano pa kasakit iyon para sa iyo. At nang malaman namin na mayroon kang ganitong bahay, dagdag ni David Jr., nagulat kami, nalito, at oo, naging oportunista kami. Imbes na maging masaya para sa iyo, agad naming inisip kung paano ito makikinabang sa amin. Kinuha ni Miguel ang dokumento mula kay Attorney Marcos. Pipirmahan namin ito, ma. Hindi dahil kailangan namin ng legal na dokumento para kumilos ng tama, kundi bilang simbolo ng aming pangako na magbago, na maging mas mabuti. At naiintindihan namin kung gusto mo na kaming umalis, tahimik na dagdag ni Sofia. Dumating kami ng walang paanyaya at may kapangahasan. Ang nararamdaman namin ay hindi ang priority dito. Tiningnan ko sila, ang aking mga anak, hindi perpekto. Nagkamali. Ngunit pamilya ko pa rin sila. Hindi ko gusto na umalis kayo, sabi ko sa wakas. Ngunit gusto kong maintindihan ninyo ang isang bagay. Ito ang aking bahay. Ang aking buhay. Itinayo sa aking mga tuntunin. Kayo ay welcome dito. Kapag iniimbitahan, kapag may respeto, kapag tunay na interesado sa akin bilang isang tao at hindi sa kung ano ang maibibigay ko. Itinuro ko ang hapagkainan na may 3 plato. May mga plano ako ngayong gabi. Isang hapunan kasama si Attorney Marcos at si Sergeant Reyes, na nagpakita sa akin ng mas maraming konsiderasyon sa mga nakaraang linggo kaysa sa ipinakita ninyo sa loob ng maraming taon. At ang planong iyon ay matutuloy. Huminga ako ng malalim. Gayunpaman, may isang magandang lodge sa bayan na tiyak na may mga bakanteng kwarto. Mag-check-in kayo doon ngayong gabi at bukas sa araw ng Pasko. Kayo ay malugod na inaanyayahang bumalik dito bilang aking mga bisita. Magkakaroon tayo ng tamang Noche Buena, magpapalitan ng mga regalo at sisimula ng proseso ng muling pagbuo ng kung anumang nasira. Isang halo ng ginhawa at hiyaang dumaan sa kanilang mga mukha. Hindi ito isang ganap na kapatawaran, ngunit isang pagkakataon, isang daan pasulong. Iyon ay higit pa sa patas, ma, sabi ni Miguel. Habang kinukuha nila ang kanilang mga gamit, lumapit sa akin ang aking apo, si Lily. Lola, sabi niya nang may pag-aalinlangan, okay lang po ba kung dito na lang ako matutulog ngayong gabi? Gusto ko po sanang tumulong sa paghahanda para bukas. Ang kanyang hiling na napakatotoo at walang bahid ng anumang komplikasyon ay umantig sa aking puso. Niyakap ko siya ng mahigpit. Oo naman, apo. Gustong-gusto ko iyan. Sa pag-alis ng kanilang mga sasakyan, isang pambihirang katahimikan ang muling bumalot sa bahay. Binuksan ni Attorney Marcos ang isang bote ng champagne na dala niya. 3 baso. Isa para sa kanya, isa para sa akin, at isa para kay Lily na pinalitan ko ng sparkling cider. Well, sabi ni Marcos, itinaas ang kanyang baso. Ibang-iba ang naging resulta sa inaasahan. Talaga ba? Sabi ko, habang iniisip ang lahat. Ang reaksyon nila ay ang reaksyon ng mga taong nagulat na malaman na ang kanilang ina ay may sarili palang buhay at sariling mga hangganan. Pero pumirma po sila sa kasunduan, sabi ni Lily. Iyon po ay isang magandang simula, hindi po ba? Ito ay isang simula, pag-amin ko. Ngunit ang mga gawa, higit sa mga pirma, ang siyang magiging tunay na sukatan. Ang hapunan naming 3 ni Lily ay naging mas makabuluhan kaysa sa aking inaasahan.
Hindi na ito isang simpleng Noche Buena para sa mga taong walang kasama, kundi isang selebrasyon ng katotohanan at mga bagong simula. Habang kumakain kami ng beef Wellington na inihanda ko, isang putahe na hindi nila inaasahan mula sa akin, si Lily ay puno ng mga tanong. "Lola, iba po pala kayo dito sa bahay niyo?" Sabi niya habang pinagmamasdan ang eleganteng ayos ng hapagkainan. Mas kayo po." Ngumiti ako. Marahil dahil sa loob ng mahabang panahon, ang pagkatao ko ay nakatali sa pagiging asawa ng lolo mo at ina ng mga magulang mo. Dito, ako lang si Elena. Ang gabing iyon ay napuno ng mga kwentuhan na hindi namin kailanman napag-usapan. Nagtanong siya tungkol sa aking kabataan, sa aking karera bilang isang guro, sa mga pangarap ko bago ako ikasal. Mga bagay na hindi kailanman inusisa ng kanyang mga magulang. At ako naman ay nagsalita ng malaya, nang walang takot na mahusgahan o mabaliwala. Kinaumagahan, Pasko na. Nagising ako sa amoy ng nasusunog na waffle. Naabutan ko si Lily sa kusina na may harina sa kanyang pisngi, sinusubukang sorpresahin ako ng almusal. Nagtawanan kami habang inaayos ang kanyang maliit na culinary disaster. Habang kumakain kami, nagtanong siya, "Sa tingin niyo po ba, magiging awkward mamaya?" "Marahil," sagot ko. "Ang pagbabago ay laging may kasamang kaunting awkwardness, pero kailangan niyon para sa paghilom." Bandang tanghali, nagsimula silang dumating. Isa-isang kumatok ng may paggalang at naghintay na papasukin. Dala nila ang kanilang mga gamit, ngunit iniwan nila ito sa kanilang mga sasakyan. Isang maliit na kilos, ngunit may malaking kahulugan. Inabutan ako ni Miguel ng isang magandang nakabalot na regalo. "Para sa iyo, Ma, binili namin ito bago pa namin malaman ang tungkol sa bahay. Tila hindi na sapat ngayon, pero sana magustuhan mo." Sa loob, naroon ang isang napakagandang photo album. Puno ito ng mga litrato mula sa aming kasal ni Danilo hanggang sa pagsilang ng mga apo ko. Marami sa mga litrato ay ngayon ko lang nakita. Naisip namin na baka wala kang kopya ng mga ito, lalo na yung mga bago, paliwanag ni Sofia. Ang kanilang thoughtfulness, bagamat huli na, ay umantig pa rin sa akin. Ang buong araw ay lumipas sa isang kakaibang paraan. Dahil wala na ang kanilang pag-aari sa sitwasyon, tila hindi sila sigurado kung paano kikilos sa aking bahay. Nagpapaalam sila bago gamitin ang kusina. Nagtatanong sila kung ano ang mga plano. Isang maingat na kilos na, bagamat medyo awkward, ay nagpakita ng isang makabuluhang pagbabago. Habang tinutulungan ako ni David Jr. na maghiwa ng mga gulay para sa hapunan, bigla siyang nagsalita. "Hindi ko akalain na ganito kaganda dito, Ma. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit mo ito pinili." "May kapayapaan dito," sagot ko. "Iniisip ko, yung sinabi mo kahapon," pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa carrots na hinihiwa niya. "Tama ka, naging makasarili kami. Pagkatapos mamatay ni Papa, mas madali na lang na lumayo kaysa harapin ang Pasko na may bakanting silya sa hapagkainan. Naintindihan ko yan, anak. Ako ang pinakanakaramdam ng kanyang pagkawala. Ngunit ang pagtaboy ninyo sa akin ay lalo lang nagpadagdag sa sakit." Tumango siya, ang kanyang mga mata ay tila nagluluha. "Alam ko na ngayon. Dapat pala, mas lalo tayong naglapit-lapit, hindi naglayo." Ang mga sandaling tulad nito ay nangyari sa buong araw. Hindi mga dramatikong paghingi ng tawad, kundi mga maliliit na pag-amin sa pagkakamali. Mga tentatibong hakbang patungo sa muling pagkonekta. Pagsapit ng gabi, habang nakaupo kami sa paligid ng hapagkainan na inihanda ko, ang kapaligiran ay nagbago. Mula sa pilit na paggalang, ito ay naging isang bagay na mas totoo at mas mainit. Hindi perpekto, hindi agad gumaling, ngunit gumagalaw sa isang direksyon na sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon, ay naramdaman kong parang isang tunay na pamilya. Nagtakda ako ng isang eleganteng mesa gamit ang pinakamahusay kong mga kubyertos. Bago kami magsimulang kumain, itinaas ko ang aking baso. "Gusto kong magbigay ng isang toast," sabi ko. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Para sa mga bagong simula, sa mga tapat na koneksyon, at sa katapangan na baguhin ang mga kwentong hindi na nagsisilbi sa atin. Itinaas nila ang kanilang mga baso. Ang aking bahay sa bundok, na nagsimula bilang isang pahayag ng kalayaan na ipinanganak mula sa sakit,
ay nag-evolve. Hindi na ito isang kanlungan mula sa masakit na relasyon, kundi isang pundasyon para sa mga tunay na koneksyon. Sa pagtatapos ng gabi, habang naghahanda silang umuwi pabalik sa lodge, alam kong hindi ito ang katapusan. Ito ay isang bagong simula, isang mas mahirap, ngunit mas tapat na kabanata sa aming buhay. Ang babaeng kinalimutan nila tuwing Pasko, sa wakas, ay tunay na nakita nila. At sa pagkakita nila sa akin, nagsimula rin silang makita ang kanilang mga sarili at ang pamilyang maaari pa nilang buuin muli. Habang isa-isang umaalis ang kanilang mga sasakyan pababa ng bundok, naiwan akong nakatayo sa aking pintuan, kasama si Lily. Isang kakaibang katahimikan ang muling bumalot sa bahay. Ngunit hindi na ito ang katahimikan ng kalungkutan. Ito ay isang katahimikan ng kapayapaan, ng pag-asa. Ang Pasko na iyon ay hindi perpekto. Hindi nito binura ang 5 taon ng sakit at paglimot. May mga sandali ng awkwardness. May mga salitang hindi nasabi, at may mga sugat na alam kong mangangailangan pa ng mas mahabang panahon para lubusang maghilom. Ngunit mayroon ding mga sandali ng katotohanan. May mga luha ng pagsisisi, at may mga yakap na, sa kauna-unahang pagkakataon, ay naramdaman kong totoo. Hindi na ako ang ina na naghihintay lang sa tawag nila. Hindi na ako ang lola na dekorasyon lang tuwing may okasyon. Nakita nila ako, si Elena, ang babaeng may sariling bahay, may sariling pera, may sariling buhay. At sa pagkakita nila sa akin, nagsimula rin silang makita ang kanilang mga sarili, ang kanilang mga pagkukulang, at ang pamilyang maaari pa nilang buuin muli kung gugustuhin nila. Ang bahay na ito sa Tagaytay, binili ko ito dahil sa galit at sakit. Ito sana ang aking pader, ang aking kuta laban sa kanila. Ngunit sa paglipas ng mga pangyayari, naging iba ang silbi nito. Hindi ito naging pader. Ito ay naging isang tulay. Isang tulay na nag-uugnay sa nakaraan at sa hinaharap. Isang lugar kung saan ang mga nasirang koneksyon ay maaaring dahan-dahang ayusin. Nang gabing iyon, habang nakaupo kami ni Lily sa harap ng fireplace, umiinom ng mainit na tsokolate, tinanong niya ako. Lola, sa tingin niyo po ba, magiging okay na ang lahat? Tumingin ako sa apoy, sa mga nagsasayaw na liwanag nito. Hindi ko alam, apo, sagot ko ng matapat. Ang paghilom ay isang proseso. May mga araw na magiging madali at may mga araw na magiging mahirap. Ngunit ang mahalaga, nagsimula na tayo. Ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa mga regalo, sa Noche Buena o sa mga palamuti. Ang tunay na diwa nito ay tungkol sa pag-asa, sa pangalawang pagkakataon, sa pagpapatawad, hindi lang para sa kanila, kundi para na rin sa sarili. Ang babaeng kinalimutan nila tuwing Pasko ay natagpuan hindi lang ang kanyang dangal, kundi pati na rin ang kapatawaran sa kanyang puso. Dahil sa huli, sa kabila ng lahat ng sakit, sila pa rin ang aking pamilya. At ang pamilya ay laging may puwang para sa isang bagong simula. Ang aking kwento ay hindi isang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang kwento ng muling pagbangon. Isang paalala na hindi pa huli ang lahat para ipaglaban ang iyong halaga, para magtakda ng iyong mga hangganan, at para buuin muli ang iyong buhay. Ayon sa iyong sariling mga tuntunin. At sa proseso, baka sakaling matagpuan mo rin ang isang bagong klase ng Pasko. Isang Paskong mas totoo, mas makabuluhan, at tunay na sa iyo.